Balik po unang hirit, narito ang mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit. Inaos kagabi ang engranding birthday party ni dating Pangulong Joseph Estrada sa Pasay, pero kahit dito'y hindi na iwasang mahaluan ng politika ang pagdiriwang. Nagmistula nga pong meeting de avance ang pagtitipon dahil bukod sa ilang malalapit na kaanak, kaibigan at kasama sa showbiz, dumalo rin ang ilang kongresista, senador, at yung pang-opisyal at politiko. Daron din sa pagtitipon mismo sina Pangulong Aquino at Vice President Jejomar Binay na kaalyansa ngayon ni ERAP sa koalisyong United Nationalist Alliance o UNA. Ang mga pagbati ng mga personalidad na dumalo sa selebrasyon tila may bahid politika rin. Daron din sa pagdiriwang si dating Manila Mayor Lito Atienza na napapabalitang magiging running mate ni Estrada sa 2013 elections. Tila hindi naman daw komportable ang ilang kaanak ni ERAP sa napapabalitang pagtakbo niya bilang mayor ng Maynila. I'm not too comfortable about the idea, but if he so wishes to run as mayor, I will have to support him 100%. Wow, meeting de avance nga ba? At sa gitna naman ng tila pagporma ni Vice President Jejomar Binay sa susunod na presidential elections, bumisita si Pangulong Noynoy Aquino sa opisina ni Binay sa Coconut Palace sa Maynila kahapon. Pero bago nito, nagkita ang dalawa sa Second Abu Dhabi Dialogue kung saan si Binay pa ang nagpakilala sa Pangulo bilang guest of honor. Ayon sa Malacanang, patunay daw ito na walang namamagitang problema sa dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa bansa. Wala rin daw na pag-usapang issue habang nasa tanggapan ni Binay ang Pangulo. It was really more a social call rather than anything else. Wala naman po silang pinag-usapan na issue habang nandun si Pangulong Aquino sa Coconut Palace. Andun ba siya? Wala siya. Next na lang daw siya. Samantala sa pagpapatuloy naman ng 2012 Balikatan exercises, muling sumabak sa training ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sumetro ang kanilang pagsasanay sa dapat nilang gawin sa oras ng ambush at sagupaan. Naging maaksyon ang drill na isinagawa sa Gregorio Lim Marine Base sa Ternate, Cavite. Ayon sa mga sundalo Amerikano, mauhusay daw ang mga sundalo Pilipino, kaya naman tagumpay ang bawat misyon nila. Mari naman itinanggi ng mga miyembro ng US Marine Corps na pinaghahandaan ng mga lumahok sa balikatan ang tensyon sa panatag show. Sa ibang balita naman, kinontra ng MMDA ang bansag ng travel website ng CNN Go na isa ang Metro Manila sa 10 worst cities for driving. Pumangatlo ang Metro Manila sa listahan ng naturang website. Nanguna ang Beijing, China. Pumangalawa ang New Delhi, India. Ang traffic congestion daw ang numero unong problema kasunod ng polusyon sa hangin, problema sa basura, baha at seguridad kaya napasama ang Metro Manila sa listahan. Hamon ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa mga gumawa ng listahan, magpunta rito at mag-drive sila sa Metro Manila. At para kontrahin ng bansag, mismo si Chairman Tolentino pa ang nagmaneho sa EDSA. Ay kay Tolentino, numero unong problema raw, kaya nakaka-traffic ay ang araw-araw na aksidente sa kalsada na mahirap naman daw maiwasan. Nariyan din ang kakulangan sa infrastruktura at disiplina ng mga motorista. Sa kabila raw ng ganitong bansag, marami pa naman daw dahilan ng mga dayuhan para mahalin ng Metro Manila tulad ng bansag din ng CNN Go na isa ito sa greatest street food cities sa Asia. Dapat huwag tayo balat sibuyas. Ito lang, no? Kasi medyo maluwag ang kalsada kasi walang pasok ang mga bata. Tsaka you win some, you lose some. Yes. Kaya in other surveys, panalo tayo. May other surveys na hindi talaga tayo mananalo. Bilang halos lahat tayo dito nagmamaneho. Alam natin yung pakiramdam din na nagmamaneho sa Metro Manila, ganyan yung mga kasalubong. Mas worse sa Bangkok. Oo, sa Bangkok. At Vietnam, Wala sa actually. lista. Mas worse sa Egypt. Grabe nga sa Egypt, walang respeto sa ano yun. Commuters. Okay, sa mga tumatawid. Wala. Sa gasa lang. Wala sa ano talaga. Parang dito, wala tayong galang sa mga nagbibisikleta. Oo, wala. Hindi natin. So, Oo, correct. kanya-kanya lang yan. Siguro na ang pinanggalingan natin, China, tapos India, tapos tayo na agad. Tsaka ang daya ng picture, Grabe talaga yung traffic sa China. Madaya yung picture, baha eh. Oo eh, mga Ano ang hinamon niya na pumunta heavily rito yung populated. CNN? Oo. Wag ba ako maging number 1 tayo? Oo. Kaya wag ako. Hindi, ano lang kasi yung Eh, ano MMDA lang parang naman yun? lately. EDSA lang naman yun.
Marami din yung mga side streets, yun yung mga pinakamahirap pasukin. Mga nagpa-park sa mga kalsada kasi wala silang sarili nilang parkingan. Ginagawang terminal ang kalsada. Pero Sa hindi naman City talagang of Manila, problema. Tsaka grabe. sa iba, ang trapiko ay senyalis ng kaunlaran. Economy. Kasi parang yung sasakyan, Palit hindi na naman palit ang padagdag ng kalsada. padagdag ang kalsada. Ganon na. Palit na palit yung kalsada. Wala namang infrastruktura eh. At wala tayong tinatapon na kotse. Sa iba kasi sinisira pag luma na. Ito, meron at meron bibili. At Tsaka gawin nating ruling pareho sa Singapore na kung bibili ka sa sasakyan, dapat pakita mo na meron kang parking. Kasi kung wala, wag kang bibili. Kasi good. wala kang bibili. Paano na iba mga Hindi, kasi sa anti-shell area? sa Singapore Commercial area. naman, kaya dinidiscourage silang bumili ka ng sasakyan dahil maganda yung mass transport nila. Sabi ng gobyerno, gumasos kami, gamitin nyo. Tama. Eh dito, pag nag-MRT ka, LRT ka, parang ang hirap-hirap mo eh. Di ba? Tsaka hindi ka ibig sabihin, ayos dating. yung sa ibang bansa, kahit executive ka, Yes. pag nag-taxi ka, walang pakialam. Eh dito parang, ay, walang sakyan, ang hirap. Ang mga gamit, mga designer. May yabang yun ba eh? May yabang. Correct. Kahit pa nag-MRT, LRT, Pero nga ayusin mo Santinas yung ka. mass transport system natin, kahit ako, ba't pa magsasakyan? Totoo yan. At sa parking. Kita mo sa Hong Kong, pinauso nila yung kahit saan ka maglakad. Magkakadugtong yung mga mall. Hindi ka na magsasakyan kasi aircon yung lalakaran mo. At sa iba ba, yan naman, iduktong na natin ang mga mall na yan. Doon ako nag-focus. Sa ibang balita naman, lumabas sa pagsusuri na 4 na pulis ang nagpositibo sa human immunodeficiency virus o HIV ayon sa National or Philippine National Police. Ayon mismo sa PNP, marahil ay ang nature ng trabaho ng pulis ang dahilan kung bakit sila malapit sa posibilidad na magkaroon ng HIV. Una raw dito ang age group ng ilang miyembro ng pulis na nasa sexually active stage pa. Di rin daw maalis ang posibilidad na malapit sa tukso ang mga pulis kapag nadedestino sa malayong lugar at nawawalay sa kanilang misis. Bukod dyan, may tsansa rin silang masalina ng dugo kapag nasugatan sa engkwentro. Pagtitiyak naman ng PNP sa mga pulis na may AIDS, bibigyan sila ng privacy, protection at higit sa lahat ay hindi sila tatanggalin sa trabaho. Paigtingin din daw nila ang kanilang kampanya laban sa sakit na HIV sa kanilang hanay at mailayo ang mga pulis sa ganitong sakit. Oo, syempre naman. Ang galing na may test pala sila for that, yung PNP. Pero silang pero syempre hindi naman pwede Yan, ang hilig hindi ko kasing mandatory. tambay yung mga girly Kasi nga Sa naman, pag na-assign ka protection, naman sa babae. ibang lugar, minsan yung iba hindi kasama yung pamilya Oo, nila. kaya ngayon na ina-address nila ngayon na So parang yun ang hindi parusa nila sa assign kanila. malayo. Ginudge ko sila. Hindi So sila yun ang parusa sa tatanggalin sa kanila. trabaho, no? Kasi nangako na PNP, no? Na talagang tutulungan nila. At saka ang HIV naman hindi lang sa sexually. Yun nga din. Isa nga sa dugo, yung sa blood Yun, Ayan, cancer. maraming paraan, hindi lang yung mga dahil pulis. sila sexually active. Aba, nasa ibang lugar na sugata, biglang transfer, nilagyan ng dugo na hindi maayos yung screening. So ibang issue na naman yan, yung pag-screen naman ng dugo ng mga na nagdo-donate. Okay, basta naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito. Narito na ang Ronda Reports. Isang pulis na botas ang patay matapos mabaril ang mga umano'y holdupper sa Sampaloc, Maynila. Off-duty raw ang biktima at rumesponde lang nang marinig ang komosyon. Yan ang Ronda Report ni Isay Reyes. Isay, Igan, patay ang pulis na votas na si PO2 Joel Magno nang rumisponde sa isang holdapan sa Marsan Street, corner de Masalang, parte ng Sampaloc, Manila. Nakikipagkwentuhan lang daw ang biktima sa bahay ng kasamaang pulis nang narinig nito ang sumigaw ng hold up. Pero bago pa man ito makabunot ng kanyang baril, nabaril na ito ng mga suspect. Off-duty ang pulis sa mga oras na iyon, pero dahil ugali daw talaga nitong tumulong, ito ang naging mitsa ng kanyang buhay. Wala pang lead sa mga suspect sa ngayon, pero dalawa di umano ang hold-uppers at isang tricycle ang kanilang naging getaway vehicle. Igan? Isay, ito ba'y automatiko mapopromote no, ng isang ranggo? Patay itong pulis. Hindi, ibig sabihin nga, dahil nga nasa line ng duty ang kanyang naging sanay na kamatayan, dapat siya ma-promote ng isang ranggo kasi yung mga benepisyo niya dapat madagdagan. Wala pang ganong announcement. Wala pa pong ganun announcement at the moment. Okay, maraming salamat, Isay Reyes. Automatic yun eh. Pag ikaw ay namatay sa linya ng trabaho mo, itinataas ka ng ranggo. Para yung mga... kahit off-duty. Wala namang off-duty sa pulis eh. On-call ka lagi dyan. Kaya lalo na ito, kahit off-duty. Nag-responde Ano siya. gusto